Good day sa ating lahat, and finally nakagawa na din tayo ng video tungkol sa ating hobby, ang spear fishing. Shoutout nga pala sa mga mahihilig mamana dyan, mga masters, dive safe always, and welcome nga pala sa ating first episode at sa aming hometown, ang Argao. Dito sa video na ito, you will see several kinds of fish and mga strategies kung paano makakahuli ng isda through spear fishing. So let's do this! Sa unang spot natin, kung pansin nyo, medyo mabato yung area. Perfect spot para sa mga isda kagaya ng grouper at snapper. Kanina lang, may napansin tayong isang grouper kaso hindi natin nakita kung saang butas pumasok. Buti na lang may dala tayong flashlight. Nakita nating may gumalaw sa butas na ito. Kaya nung nag-spot tayo, ay yun, nandun lang pala yung isda. So I took the shot and hola, our first fish for today. Isang good size na marble grouper. Dapat talaga ready yung flashlight at saka yung spear gun sa mga mabato na spot. Para pag may nakitang isda ay tira na agad. Mabilis kasing gumalaw yung mga isda, especially kung nabulabog na. Masarap nga pala sa sweet and sour o kaya tinola ang isdang ito. And normally, binibenta ng 350 to 400 pesos per kilo. Sa second dive natin, same spot pa rin pero dito sa mas malalim na parte. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong malinaw yung tubig kasi yung bottom part ng spot natin ay putik or bonbon dun sa Bisaya. Kapag ganitong mga spot, normally wait and wait until may dumaan na isda na lang. Yung mga isda din kasi ay mga curious animals. So ang importante lang ay hindi tayo galaw ng galaw sa ilalim. Kumbaga, mag-a-ambush tayo. And normally, yung ulo lang natin yung ginagalaw pag nag-a-ambush tayo to conserve oxygen. So yun nga, hindi nagtagal may dumaan na tatlong shark. Trevally pala. So we chose the biggest one, took the shot, and ulala ulit. Mukhang good holding shot naman yung patama natin, so I was confident na makukuha natin yung isda. Sa ibabaw na natin ni-retrieve yung isda para safe. Ika nga, safety is always our priority. Walang isda na mas mahalaga kaysa buhay ng tao. And yun, kita nyo naman yung patama. This is our second fish for this episode. Isang good size na lawayan. Klase din ito ng trevally sa pagkakaalam ko. Natawag itong lawayan dito sa amin kasi nga yung katawan niya ay naglalabas ng laway. Tinanggal ko na yung laway dito pa lang sa dagat para hindi na maging madumi pag uwi natin. Prito ang bet ko sa isdang ito. O pwede ring larang yung tinolang maraming kamatis at kamyas. Dito pala sa amin, marami din kaming nakikitang mga pawikan or sea turtle. Kadalasan, kikita ito sa lalim na 5 dipa o higit pa. Curious din ang mga pawikan kaya lumalapit sila pag may nakikita silang lumalangoy. Minsan sinasamahan din sila ng mga isda kagaya ng pawikan na ito. Sa mga curious dyan kung ano ang nasa ilalim nitong buya, eto yun. Puro putik. Hindi din malinaw ang visibility dahil sa putik. Kaya same strategy, wait lang tayo. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa para may makitang isda. Kung wala, kadalasan nagfi-fish call tayo para talagang lalapit yung isda. Gumagawa lang tayo ng vibration sa ating lalamunan kagaya nito.
And oh lala, effective! May nakarinig din sa atin. Napakaraming pakulan. Syempre, we chose the biggest one. Took the shot. And nag-resurface. Good holding shot pa rin yung patama natin, so hindi na nakawala. Pakulan ang third fish natin for this episode. Sa part na ito, ipapakita ko sa inyo ang common na pamamaraan ng spearfishing. First is duck dive. Then as you go deeper, sasakit yung tenga nyo. So you need to equalize para hindi na sumakit. Isilin nyo lang yung ilong nyo and blow. Mga 3 to 4 times ako normally nag-equalize bago makarating sa bottom. And once nasa ilalim na, wait lang for the right fish to show. Maganda ang spot na ito kasi maraming bait fish sa paligid. Kasi pag may bait fish, may chance na may malalaking isda nearby. Then pag wala talagang isda, resurface and relax. So repeat the process until may mahuli na tayong isda. Nag-dive ulit ako sa spot na ito. Bala ko sanang mag-abang ng malalaking isda kasi marami talaga yung bait fish dito. Kaso, hindi ko alam na ako pala yung inaabangan. Ready na sana akong mag-fish call nang biglang nagpakita itong isang malaking grouper. Sobrang lapit ng isda. Buti na lang hindi tayo na-rattle at nag-focus lang tayo sa isda. Dinala ng isda ang bala ng pana sa malalim na part habang hirap na ako sa hangin kaya binitawan ko na lang yung pana. Buti na lang may lubid akong konektado sa aking floater. Resurface agad para makarecover. Sobrang delikado ng isdang ito kasi kapag hindi mo na stone shot or na fatal shot, dadalhin ka talaga sa ilalim. Yes! After mga 20 minutes ng recovery breathing, sumisid ulit ako para i-retrieve yung pana and hoping na hindi nakawala yung isda. Mga estimated almost 3 kilograms pa naman yun. Akala ko talaga wala na yung isda kasi medyo wala nang humihila sa line. Buti na lang, andyan pa. At oo, buhay na buhay yung isda. Kaya sa mga bago pa lang sa spearfishing, huwag makipaglaban sa isda habang nasa ilalim kayo ng tubig. Mas mainam na may nakakabit na buya sa inyong mga pana para safe. And finally, na-secure na natin ang final fish for this episode. Isang another good size na marble grouper. Ito nga pala ang lahat ng ating huli. Yung iba, hindi ko na na-videohan kasi nag-lowbat na yung camera natin.
So thank you for watching guys. Until sa next exciting episodes natin, ang Nardum Shots.